Ang daming tao. So guys, nandito na kami sa mall. And magpapalamig lang kami. So guys, bili na kami tubig. Oh, tayo rito. Bili na akong tubig guys kasi kain kami ng ice cream. Guys, meron tayo ng tubig. Ang hirap pala talaga mag-vlog guys. Kasi beginner pa lang. Hi guys! So, andito kami sa Makro. Paut kami ng ice cream. Grabe paut. So, kami. Kasi naglakad lang kami ng ice cream. So, guys, mamaya, mga night routine, manonood tayo ng movie. First time ko mag-movie because it's my rest day. Tapos na rin yung exam namin. So, napapayag ko lang yung sarili ko. And then, I was reading my Bible earlier. So, masaya ako. Pag ako nakakapagbasa ng Bible, guys, kung ano yung nangyayari sa akin. Kaya, feel ko talaga yung pagbabasa ng Bible, importante para sa akin kasi nakakatulong siya. Guys, so, ito yung ice cream ko. Caramel ice cream. So, let's eat. Ganda ng tanawin guys. Pag ganito kasi malapit na magabi, maganda rito maglakad. Ang daming mga. Tapos kitang-kita yung langit. So guys, mamaya na lang pagdating ko sa bahay saka ko i-clear yung vlog. Guys, so nasa bahay na ako and magtututbrush lang ako then magpapalit ako ng damit. Saka tayo mag-movie marathon. So guys, ito yung night routine ko. Toothbrush na ako. Ano yan? Yan. Medyo madilim ako konti dito kasi ito yung gusto ko pag-view. Hi guys! So, nagpalit na ako ng damit. Yes, it's unicorn, it's violet. Tapos, meron tayo accessories na color violet. Para matchy-matchy siya. So, mag-movie na tayo. Yun ang ating night routine.
lahat, bago ako matulog, magbabasa muna ako ng Bible. Actually, kasi plano ko talaga to pagkatapos ko manood ng TV. And ang dami kong napapanood na about sa Jurassic World. Napakaganda guys, panoorin nyo. Kasi ang ganda, as in, napawawa ko dun sa bandang ending kasi inalagaan yung dinosaur. Kasi yung inalagaan niya yung dinosaur. Kahit nga sa Bible sinasabi na kapag pag minahal mo yung hayop o yung tao, mamahalin ka rin. So, actually, I found some, sabihin nyo na masyado spiritual naman to. Pero, totoo yun. Bago pinapanood ko yung palabas, I just actually committing it with God, glories, and the Bible verse na pinapakita doon na minahal niya yung mga hayop sa paligid niya. Kahit sabihin mong wild yan, hindi niya hinayaan na mamatay o masugatan. So, which is may care siya. Kaya sabi ko, napawaw ako kasi just wow, ang ganda ng balik ng storya. Kasi yung inalagaan niya, tinulungan din siya bandang huli. Kaya guys, huwag kayong papatay ng mga hayop. Yes, actually. Kahit sabihin hindi siya sa Bible, hindi sinasabi na especially, pero meron sinasabi sa Bible na do not murder. So, kasama na rin dun yung pagpatay sa mga hayop. Pero lang kumakain. Pero yung mga hayop na tulad ng tigre, wolf, buti sana kung kakagating ka. Pero kung wala namang ginagawang masama yung hayop, wag kang papatay. Lalo na yung mga maliliit pa. Yung wala pang kamuang-muang, wag po kayong papatay ng mga hayop. Kasi yan po ay kasalanan na rin kay God because you actually killed His creature. And mostly, napansin ko na yung mga creature na tinutulungan din natin ay may balik din sa atin. Which is, minsan yung mga aso na sabi natin, uy, pinapakain natin sa lansangan. There is a time na merong, di ba? Merong pangyayari sa buhay mo na madidisgrasya ka, mapapahamak ka, maholdapan ka, tapos yung aso pala yun, yung pala magliligtas sa'yo. So guys, wag kayong papatay ng kahit anong hayop na hindi naman nakakasakit sa inyo. Huwag kayong papatay. Guys, so natapos na lahat. Ayan. Lahat ng mga Bible verse. Then, lagay ko na siya dito sa jar. Hi guys! So, matutulog na ako. Tapos ko lang magbasa ng Bible. At, see you. Have a nice day. Have a blessed day. Jesus loves you.